When we talk about the Bible, lagi po nating maririnig o mababasa ang mga salitang covenant. Can you say with me, covenant? Alam niyo po ba yung covenant? Ang covenant ay common theme sa Bible. Madalas din po itong mabasa at mabanggit sa pag-aaral natin sa Biblia. But what is covenant? Okay? Alam niyo po, sabi po ni Mackenzie, sinabi niya noong 1965 that the covenant was such a solemn ritual agreement which served the function of a written contract. Ako po dati ay isang photographer at marami po ang nabudol ako kasi wala akong contract na maayos. Tama ba? May mga katulad din po ba ako na nabudol, yung nadaan tayo sa maayos na usapan, pero dahil walang written contract, ay tinakbuhan tayo. Tama ba? Katapos ng photoshoot, iniwan tayo. Aray ko. Di ba? Sabi mo sa tabi mo, aray ko. Di ba? Pero sa panahon kasi nila, no, para mas maintindihan natin, sa Hebrew culture po, hindi naman talaga madalas ginagamit o madalas wala talagang mga tinatawag na written contract. Sa panahon natin ngayon, na-try nyo na ba yung sinabi, gawam laya ay, itong lupa na ito, sa iyo na ito, di ba? Eh, yung problema, usap-usap lang, wala naman kayong written contract, walang pirmahan na nangyari, after 20 years, kinuha yung lupa, wala ka ng bahay ngayon. Tama ba? So, ganyan yan. Pero nung panahon po nila, pag sinasabi nating covenant, ito ay para siya maging binding at mas seryoso yung usapan ng dalawang partido, nagkakaroon sila ng covenant sa isa't isa. Okay? So, covenant now often contains terms and conditions, promises of blessings, and curses as a result of violations. Okay? And in other words, ang covenant ay testament, agreement, contract, kasunduan, o seryosong usapan. Verbal lang siya, pero legal siya at importante at seryosong usapan. Ganyan sila noon. And the Bible po has a lot of covenants between people and between God and people. No? May makakakita tayo ng mga covenant ng dalawang tao, nag-uusap sila, ganyan. At madalas makakakita rin tayo ng covenant between people and between God. Okay? Tama ba? In fact, ang buong takbo ng kwento ng Bible ay maiintindihan natin by studying the covenants ng Diyos sa tao. Lumalabas po that the Bible appears to be a long, complicated story, but its narrative can be summarized simply by understanding God's covenants. Ba? By the way, meron ba tayong first-timers? Do we have first-timer here? Or all-timers? Yan, kung may first-timers tayo, welcome po sa inyo sa online at sa mga matagal nang nandito. Buti nga sa inyo. Hindi, biro lang po. No? Welcome po ulit at masayang-masaya po kami kasama po namin kayo ngayon. So, sino po dito nahahabaan din sa Bible? Sino sa inyo dito ang nababasa mo lang sa Bible ay Matthew, Mark, Luke, John. After nun, babalik ka ulit. Diba? Parang ang haba-haba kasi rin. Ano ba? Baybayag yung basa. Di ba? Minsan ganun, tagal-tagal basahin. Okay? O kaya naman nahihirapan tayo. Pero alam nyo ba na ang pag-uusapan natin this morning is not just a particular book or particular chapter or verses. Pero yung pag-uusapan natin ngayon ay masasaklaw niya ang buong Biblia. At magugulat ka kasi ang pag-uusapan natin ay mga covenants. Pero magugulat ka, puro ko'y magugulat, di ba? Talagang, ganun, magugulat ka, no? That every covenant, is connected to each other. No? At magkakaroon tayo ng great understanding how one agreement relates to the other agreement. So to formally start, tatayo tayong lahat. Tayo po'y maghawak kamay at mananalangin. Joke lang po, tayo lang po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat sa ogamang ito. Napakabuti mo sa aming mga buhay. Bagamat ang daming mga pagsubok din kaming pinagdadaanan, Lord. Thank you kasi merong ganitong family, may ganitong fellowship that we will fellowship together. We're meeting once a week, Panginoon, upang matuto, mabago, at maayos, Lord, especially ng iyong salita. At ang dalangin ko, Lord, na sa humagang ito, karoon kami ng maayos na understanding, Lord, regarding sa 7 major covenants mo, especially in the Bible. At ang prayer ko, Lord, na hindi lang kami magkaroon ng maraming wisdom, pero mabagong puso namin. At magkaroon kami ng maayos sa perspective at pagkilala sa iyo, Lord, sa pag-uusap namin ng mensaheng ito, Lord. We thank you, we honor you, in Jesus' name we pray. Amen and amen. So we'll talk about 7 major covenants of God in the Bible. Usapan po natin ang 7 major covenants of God and the Bible. Are you excited? Amen? So ready your notebooks. Kung meron po kayong mga cellphones, picturean po natin para maayos, makuha natin
kasi ito po ay napakaraming mga informations, pero huwag po kayong magbibigla, magugulat kasi napakaganda ang magiging ang message na ito. So unang-una na major covenants of God in the Bible, number 1 is Edenic covenant. Okay? Or the Edenic covenant, or some call it Adamic covenant. Okay? This is the covenant of Eden or the covenant to Adam. So ang kinakausap sa panahon na ito or ang key passages niya ay sa Genesis chapter 1, 27 to 30. Back mo? Wala pa yan? At Genesis chapter 3 and 15. At ang kinakausap ay si Adam at si Eve. At ang keyword sa agreement, sa covenant, is to rule. Okay? So, though the word covenant po was not mentioned, the Edenic covenant, also called Adamic, was the first agreement between God and man. Mabasa natin ito sa first book in the Bible. Ang tao ay nilikha sa imahe ng Diyos, kaya may qualities and authority siya ng Diyos na mamamahala sa buong nilikha niya. And Adam and Eve po were given the task to rule over all God's creation and enjoy it, but it comes with a condition. So si tatay nating lahat, si Adam, ay siya po ang inatasan na mamuno, magpangalan ng mga hayop. So siyang dahilan, ba't may mga ansisit, may mga ganyan, no? Siya yung nagpangalan yan. Pero feeling ko, mga Pangasinan na yun, di ba? Ansisit, ano pa ba? Si Siwi, yung mga ganyan, okay, Bulasi, mga naririnig ko madalas yung mga yan. Okay, siya po ang nagpangalan yan. Okay, so sa ganda ng buhay nila, meron silang agreement between God and them. Okay, pinakausap ito ay si Adam at si Eve. Itong sabi ng Panginoon, Genesis chapter 2, 15, 17, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it, you will certainly die. Okay? So this is the agreement. Diba? Nasabi nila, pwede mong gawin lahat, kainin mo lahat ng dapat kainin, pero kung meron man di ka kakainin, itong tree of the knowledge of good and evil, kasi pag kinain mo to, you will certainly die. At alam naman natin yung story, kinain ng babae, tama ba? Okay, mga babae, ingat po kayo, ha? Okay? Dahil sa paglabag ng tao sa kasunduan nila sa Diyos, may consequence sila na kailangan nilang harapin. So, ayun na, bumagsak ang tao sa kasalanan at nangyari, gumawa ulit ang Diyos ng pangako. Kasi ganito nangyari, mayroon silang agreement, break yung agreement, so gumawa ng bagong agreement ang Diyos. Ano yung agreement yun? Genesis chapter 3:15, and I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heel. So, anong nangyari? Na-curse sila because of the serpent, right? So, bumagsak ang tao dahil po sa ahas na yun, di ba? Okay? And God announced a promise of redemption. Sabi niya, huwag kang mag-alala kasi bumagsak ka dahil yan sa ahas na yan. Pero alam mo ba, meron kang isisilang, the seed of the woman, ginamit siya, the seed of the woman, na siya ang sisira sa demonyong yan, na dahilan bakit bumagsak ang tao sa kasalanan. Are you here? Naintindihan nyo? Okay, nag-break yung promise, merong binawang bagong agreement, at merong pangako na meron daw darating na galing sa seed ng woman na ito. Okay? Pangalawa, na major covenants of God is the Noahic covenant. Yan, Noahic covenant or the covenant to Noah. Okay? Key passages is Genesis 9 verse 9 to 17. Ang key people is si Noah at ang key word is to restrict. So ito ay kinakausap naman ng panahon na ito ay si Noah. So nangyari, lumabas po sila from Garden of Eden, kaya pinalabas sila dahil sa kasalanan. So dumami ang tao ngayon. Ang problema, dumami nga ang tao, pero ang mga tao ngayon ay naging masama. Okay? Nagrebelte sila sa Panginoon Diyos. Gusto niyo malaman gaano sila kasama? Okay ba yan? Genesis 6 verse 5. Ganito sila kasama. Tingnan mo nangyari. The Lord saw how great the wickedness of the human race had become on the earth. So kita ni Lord, paano sila naging masama? Itong mabigat. And that every inclination of the thoughts of the human heart was only evil all the time. Wala daw papasok sa isip ng tao na hindi masama. Lahat daw nang pumapasok, lagi puro masama. Imagine how evil is that, no? Sobrang masama, sobrang demonyo, di ba? Kaya nga minsan isipin natin, bakit kaya pinatay ni Lord nung panahon nila yung ni Noah? So, anong ginawa ng Panginoon? Nang sabi niya, magpapadala ako, gagamit siya ng tao. Meron siya nakitang isang righteous, and his name is Noah. Okay? At noong time na yun, ay sinabi nga niya na magpapadala ako ng isang malaking bagyo, okay? Kasi wala siyang maayos, di ba, na flood control. So, ang gagawin niya, sabi niya, magpapadala ako ng bagyo
nasisira sa kanila. So gagawa sila gumawa ng barko, nilagay doon lahat ng hayop. Diba? Buti pa doon, niligtas yung mga hayop. Tama ba? So grabe, no? Talagang naligtas sila. Tapos to make the long story short, pagkatapos nun, nung humupa na yung bagyo, merong isang rainbow at may pangako ang Panginoon sa kanya. Naglabas siya ngayon ng bagong covenant with them. Nagpadala ang Diyos ng baha para pigilin o strict ang Diyos ang kasamaan ng tao. Pero niligtas niya si Noah at kanyang pamilya at nangako siya sa kanila na hindi na kailanman niya lilipulin ang buong mundo gamit ang baha. Sa Pilipinas po, pag bumabagyo, nagsiswimming lang tayo. Tama ba? Kasi may pangako ang Diyos na hindi naman tayo mamamatay sa baha. Tama? So yun yun. Genesis 9 verse 97, ito yung covenant. I establish my covenant with you. Never again will all life be destroyed by the waters of a flood. Never again will there be a flood to destroy the earth. And God said, this is the sign of the covenant and I am making between me and you and every living creature with you. A covenant for all generations to come. I have set my rainbow in the clouds and it will be the sign of the covenant between me and the earth. Kaya magugulat kayo, there's always a rainbow always after the rain. Sana si rain. Meron daw laging rainbow pagkatapos, 'di ba, ng ulan. So anong ibig sabihin nun? Ito ay covenant ng Diyos sa tao. Hanggang sa atin. For all generations to come. Na hindi niya nasisirain ang mundo gamit ang ulan o ang baha. Tama ba? Tao lang ang sumisira ng tao. Kaya nagkakaroon ng namamatay sa baha. Tama ba? Okay? Mamaya, huwag natin pag-usapan yun. So through this covenant with the rainbow as its sign, God restricted Himself from destroying again the earth through flood. And truly po, hindi na po masisira ang mundo gamit po hindi na sisirain ang mundo gamit ang baha. Okay? Pangatlo, 7 major covenants of God in the Bible is the Abrahamic covenant. Okay? So, anong nangyari? Ito na. No? Bago ng tao ngayon, hanggang sa dumating si Abraham, okay, the covenant to Abraham, ang key passages ay Genesis chapter 12, verse 1 to 3, Genesis 15, verse 4 to 21, and Genesis 17, verse 1 to 4. Ang key people na kinakausap, si Abraham, na during that time na kinakausap ay Abram pa. At ang keyword na ginagamit ay righteous. Can you say with me, righteous? So ito na ngayon, ginamit ni Lord si Abram na ginawang Abraham and made an agreement with him. Anong pangako ni Lord? Alam mo, Abraham, manggagaling sa iyo ang maraming mga anak, maraming mga nations, mga land, at sila ay pagpapalain ko. Ito yung dito nakapaloob yung pangako. Sa Genesis chapter 12 verse 2, ito yung agreement. I will make you into a great nation. I will make your name great and you will be a blessing. Okay? Genesis 15:18, and on that day the Lord made a covenant with Abram and said, to your descendants I give this land from the wadi of Egypt to the great river the Euphrates. So nangyari, mayroong isang mama, matanda, wala silang anak, pero pinangakuan sila ng Diyos. Alam mo ba na from you manggagaling ang isang nation, diba? At lalaki kayo, pagpapalain ko kayo. At sa kanila galing po ang bansang Israel. Okay? Kasi from Abraham, Isaac, Jacob, and Jacob, pinalitan ng Panginoon pangalan, ginawa siyang Israel. And truly enough, lumaki sila, dumami sila, at pinagpala sila ng Panginoon Diyos. So God has set a condition, Abraham and his descendants must be dedicated to the Lord with circumcision as a sign. At dito nagsimula na unang-una tinuli ang lalaki. Tama ba? So mga kapatid, magpasalamat tayo mga kalalakihan, no? At salamat kay Yahweh na dito nga unang-una tinuli sila. Yun yung sign na sila ay righteous sa Panginoon Diyos. So Genesis 15:6, Abram believed the Lord and he credited to him as righteousness. Wow, galing. Number 4, Sinaitic covenant. Okay, ito naman yung the covenant through Moses. So ang key passages ay Exodus chapter 19 to 24. Key people is Moses and the Israelites, and the keyword is reveal. Okay? So ito yung story. So noong panahon na po ni Jacob, meron siyang anak. Ano yung pangalan ng mga anak ni Jacob? Marami siyang mga anak tama ba? 12, tama ba yan? Yun yung 12 tribes of Israel. Okay? At isa sa anak niya ay si Joseph, tama ba? At si Joseph ay nanaginip. Saan ba si Joseph? Baka nanaginip din, Yan, nanaginip si Joseph, sabi niya, ganito mangyayari. So nangyari dahil nainis yung mga kapatid niya, binugbog, binenta, at nilagay po siya sa Egypt. And to make the long story short, ang dami nangyari sa kanya doon, pero yung panaginip niya ay nangyari at siya ay naging second in command ng Egypt. So yun ang reason bakit yung Israelites ay napunta sa Egypt. Bakit? Kasi
karoon ng taggutom, kinuha niya ang kanyang pamilya, si Jacob at ang kanyang family, pinunta niya ng Egypt. Okay, pero nangyari, kasi, di ba ang pangako ni Lord sa kanila ay sila ay magiging descendants. Ang pangako nga ng Lord ay kasing dami daw ng ng stars sa heaven. At yung sand sa dagat yung magiging descendants. Alam niyo po ba na talagang mabilis dumami ang Israel, ang mga Israelites? So, anong nangyari? Sobrang dumami sila. Natakot yung buong Israel at natakot yung buong Egypt. At dahil napansin nilang threat sila, kasi how many years ago na yun nangyari? So, wala na rin doon si Joseph. Ang nangyari po ay natakot ang bansang Egypt at ginawang alipin ng bansang Egypt. O ginawang alipin ang Israelites ng bansang Egypt. At ang nangyari, eto na ngayon, naalala ni Lord ang pangako niya sa bansang Israel. So nung dumami ang Israelites, katulad ng pangako ng Diyos, napunta sila sa Egypt, naalipin, naalala pa rin ng Diyos ang covenant niya sa mga ninuno nila. So God saved them at ginamit po si Moses at nilagay po sila sa promised land as part of God's agreement with Abraham. Tama ba? Maalala niyo yung promise kay Abraham? Lalagay sila sa isang particular land at pagpapalain sila. And God set another covenant with the people of Israel and established in Mount Sinai. So ito ngayon, habang bumabiyahe sila, sabi ni Lord, sabi ni Yahweh, sabi ni God, okay, akyat ka ng bundok, okay, at doon siya kinausap ng Panginoon. Okay, at dito na binaba ang 12 commandments. Tama ba? 10 commandments. Yan, nakikinig po kayo. 10 commandments, di ba? Na magiging bagong agreement ng Diyos ngayon, bagong covenant niya sa kanyang mga tao. So Leviticus chapter 26 verse 46, these are the decrees, the laws and the regulations that the Lord established at Mount Sinai between Himself and the Israelites through Moses. At dito po na-record ang pinakamaraming laws, batas na dapat sundin ng isang tao. Diba? Minsan nga sa church, ang konti lang ng batas, di pa natin masunod. Sa kanila po, libo-libo ng mga batas. At ang matindi, pag hindi mo sinunod, ikaw ay papatayin ng Diyos. Grabe naman, mukhang matindi. Okay, sa Sinaitic po, covenant, also called Mosaic covenant, makikita ang mga rules, regulations, with blessings and punishment para sa community na tinawag nila na Law of Moses. And you know what? Sa panahon na ito, through this covenant, God revealed His character, likes and dislikes, and will to the people of Israel. Dito ngayon, mas nakilala ng tao sino si Yahweh, sino ang Diyos. Nakita nila na He is a jealous God, ayaw niya pala merong kapalit, ayaw niya pala ganito, ayaw niya pala na merong ibang Diyos na sinasamba, kundi siya lang. Diyan na pinakita lahat. Okay? At ano ang will ni Lord sa bansang Israel? Okay, malapit tayong matapos. Huwag ka nang iiyak. Ayan. Next po ay panglima, ang Levitical covenant, okay, is the covenant to Levites. O, ito na ngayon, okay na sila. Okay? Nilagay na sila sa promised land. Okay? At ngayon, nilagay itong mga covenant sa mga Levites na ito upang mag-regulate ngayon ng mga batas na binagsak ng Panginoon sa bansa. Okay? Numbers 25:10-13, ang key people is si Pinehas at ang mga Levites. At ang keyword natin ay to regulate. Ayan. Sige, back mo muna. Okay, yan. Okay? So God made a covenant with the zealous Pinehas. Si Pinehas pala ay apo ito ni ang tawag dito ni Aaron, no? Kasi si Aaron po ay pinatay siya ay pinarusahan ng Panginoon Diyos, no? Grabe yung ginawa kasi niyang kasamaan, no? At ang nangyari, sabi niya, magmula sa iyo ay ika-curse kita. Pero salamat na lang kasi merong isang apo ng pangalan ay si Pinehas, anak ni Eleazar, na naging meron siyang great seal for God. At itong promise ni Lord, Numbers 25:10-13, the Lord said to Moses, Phinehas, son of Eleazar, the son of Aaron, the priest, has turned my anger away from the Israelites. Alam mo, dahil sa apong ito, hindi na ako magagalit sa kanila. Next, since he was zealous for my honor among them, as I am, I did not put an end to them in my zeal. Ito yung pangako ng Lord. Therefore, tell him, I am making my covenant of peace with him. Peace na kami. Ng pamilya niya, peace na kami. Pero alam mo ba, magmula sa pamilya mo, magsisilang ako, he and his descendants will have a covenant of lasting priesthood. Manggagaling sa iyo, okay, ang isang everlasting priesthood because he was zealous for the honor of his God and people, made atonement for the Israelites. Sabi ngayon ng Panginoon sa kanila, manggagaling sa lahi nila ang mga pari na naka-assign para i-regulate ang mga rituals na inutos sa Law of Moses.
Kasi po noon, para maintindihan po natin, hindi tayo pwedeng lumapit sa Diyos, 'di ba, directly. May mga ginagamit siyang mga pari, may ginagamit siyang mga, 'di ba, Levites, na sila ang magdadala ng lahat ng kasalanan once a year papasok sa temple para humingi ng paglinis sa Panginoon Diyos. Pero lahat yan, sinira ni Jesus in the New Testament. Kukwento ko sa inyo mamaya yan. Okay lang ba yun sa inyo? Excited kasi kayo masyado, yan, no? Mamaya, mag-make sense po itong mga pinag-uusapan natin. So, yun na, yun nangyayari. Okay? At pang-anim po na 7 major covenants of God in the Bible is the Davidic covenant. Next, the Davidic covenant. It is the covenant to David. Key passages, 2 Samuel 7, 11, 16. Key people, David and his descendants. At ang keyword natin is to reign. So, ang nangyari po kasi, noong panahon nila, wala silang nakikitang hari talaga na tao. O na, for the longest time, ang bansang Israel, nagre-reign sila, na wala silang hari. So, nangyari, ang bansang Israel, sabi nila, buti pa yung mga ibang bansa, may mga hari sila, bigyan mo naman kami ng hari. So, nagalit ang Diyos, pero sinunod pa rin niya sila. So, here comes Saul. Here comes Saul, na inanoint ng Panginoon maging hari, pero tong hari na ito ay naging masamang hari. So, nangyari, ginamit niya ngayon ang isang shepherd boy na papalit kay King Saul at ang pangalan po niya ay si David. And as we all know, David killed Goliath. And from then on, after ilang years, okay, inanoint siya ng Panginoon at siya ang naging hari. So God established an everlasting kingdom to David and his descendants. Sa lahi ni David manggagaling ang ruler ng bansang Israel. 2 Samuel 7:11. Para nakakagutom, ano? I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. Psalms 89, 28, 29, I will maintain my love to him forever, and my covenant with him will never fail. I will establish his line forever, his throne as long as the heavens endure. Kasi pangarap ni King David na magkaroon ng temple. Pero problema, siya po ay laman siya ng gera. So sabi ng Panginoon, punong-puno ng dugo ang kamay mo, hindi pwedeng ikaw magpatayo ng temple. So from his son, sumunod na hari si King Solomon, siya ang nagpatayo ng napakaganda na temple ng Panginoon Diyos. Diba? Na pinakamatalino, pinakamayaman, most powerful king ever in the history ng Biblia, especially in the Old Testament. So later on po, nagpropesya rin ng Diyos na sa lahi ni David manggagaling ang ruler na tatawaging Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace, na tinawag ding Righteous Branch of David. You know what? Listen to me. And because of this covenant, the people now hope for a coming Messiah from David's family who would inherit the throne. Kaya nga magugulat kayo, pagpasok po ng New Testament, nag-aantay ang tao ng Messiah. Kasi for the longest time, ang daming mga hari na nag-reign sa kanila, hindi sila Messiah, pero sila ay Messiah. Tama ba? Messiah, may problema, pinapapatay sila, kinakawawa, ino-oppress sa mga tao, na possibly nangyayari din sa panahon natin ngayon. Tama ba? So, ganun mo nangyari. For the longest time, at mapapansin po from the book of Malakay hanggang Matthew, nagkaroon ng 1,000 years of silence. Akala nila parang nakalimot na si Lord sa pangakong Messiah. Hanggang sa hindi nila alam, may kinakausap na Panginoon, isang babae, virgin, pangalan ay si Mary. At ito na nga, from him, naisilang, yung pinapangako ng Panginoon Diyos na Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, and His name is Jesus. At dito tayo magtatapos sa panghuling covenant, which is the new covenant. It is the covenant through Christ. Bakit ko po ito sinishare? Kasi ilang beses tayo nagsasanta Sina, pero ang goal natin, for us to really, karoon na tayo ng deep understanding, ano yung meron sa communion. Bakit ito napaka-importante? Ba't ito napakabigat? Bakit ito napakagandang ginagawa natin? So, merong new covenant ngayon, the covenant through Christ. Key passages, Jeremiah 31, verse 31 to 34. Ang key people ay si Jesus, at ang keyword is to redeem. So ngayon, dahil sa disobedience ng Israel, sa agreement nila sa Diyos, kasi ganito kasi ang agreement ng Lord, para maintindihan natin, sabi niya, magiging faithful ako sa inyo, basta maging faithful kayo sa akin. Ako ang magiging Diyos nyo, basta maging Diyos, basta ako magre-reign sa inyo, basta magiging Diyos nyo ako. Ay, ang problema, itong bansang Israel, they remain unfaithful. Lagi silang naghahanap ng ibang Diyos. Lagi nilang pinagpapalit si Yahweh. So, nagalit ngayon ng Panginoon Diyos.
So ngayon, ginawa ng Panginoon, sige, gagawa ako ng bagong agreement. Ano nyo mo, isa sa pinaka nakita kong nangyayari lagi. Gagawa si Lord ng agreement, tama ba sa tao? Mag-fail ang tao, tama ba? After failure ng tao, gagawa ulit si Lord ng bagong agreement. Laging gumagawa si Lord ng bagong agreement para lang ma-reach out tayo. Hindi ba't napakabuti ng Panginoon Diyos? At dahil sa disobedience, yun nga, gumawa siya ng bagong pangako, bagong kasunduan na darating. At sinabi niya ito sa Jeremiah 31, verse 31 to 34. So these are the promise. This is, okay, the covenant. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. I will put my law in their minds and write it on their hearts. For the longest time, thousands of laws, the people are trying, di ba, na sundin yun, di ba, kaya yung pananamit nila maayos, may mga certain na gupit, may mga ganto-ganto, para lang masunod nila ang Panginoon Diyos. Pero sabi, darating yung araw na mawawala lahat yung mga yun. Kasi yung batas, yung law, ilalagay ko sa puso, ilalagay ko sa isipan ng tao. Next, at ang mangyayari, and I will be their God, and they will be my people. For I will forgive their wickedness, and will remember their sins no more. Lumalabas na itong bagong covenant ay nag-o-offer ng revelation about God and His law. Ano pa? Nakakagulat kasi pinakita niya ngayon na itong God na ito ay pwede ka na makipagrelasyon sa Kanya. Na dati ay dapat ang nagmimit lang sa Kanya ay walang iba, kundi ang mga pari. Okay? And redemption from sin. Pwede na tayong ma-redeem sa ating mga kasalanan. So the new covenant is much more superior than the past covenants. Nang dumating si Kristo, listen, in-establish niya ang bagong usapan. Sabi ng Luke 22 verse 20, in the same way after the supper, ito po yung binabasa ko every time po meron tayong communion. He took the cup saying, ano sabi ni Jesus? This cup is the new covenant in my blood, which is poured out for you. Okay? Malabas po that through the new covenant, the past agreements of God with mankind were all fulfilled or found their full meaning. Lahat ngayon, ng mga batas ngayon, lahat ng mga agreement ng Panginoon Diyos in the past, tinapos na ngayon ni Jesus Christ. Finulfill sa new covenant ni Jesus. Anong finulfill ni Lord? Gusto niyo bang malaman? Basahin natin yung Eden. Ito. Paano finulfill ni Lord ang Edenic covenant? Jesus became the seed of the woman. Alala niyo nung sinabi ng Panginoon, bumagsak sila eh. Pero sabi niya, gagawa ako ng bagong agreement. Magmula sa seed mo, okay, ay maisisilang ang isa na aapak sa paa ng ahas. At walang iba yun, kundi si Jesus Christ. Galatians 4:4, when He set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law. Are you here? At dahil sa kanyang virgin birth na fulfill ang description ng seed na manggagaling sa babae na tatalo sa ahas. Good news po. I have a good news. Gusto niyo malaman? Si Jesus po ang tatalo at tumalo na sa kaaway. Kaya sabi ng Bible, okay, you are now victorious in Christ. Mga kapatid, you don't need to live, di ba, in defeat. Hindi, talunan ako sa sakit, talunan ako sa... Hindi, tinalo na yan ni Jesus Christ. Okay lang ba kayo? Para kayong mga mukhang talunan. Ano yung mga itsura ng mukhang nanalo? Yan, ano yung nanalo? Amen? Ano ba? 1 John 3 verse 8, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya pala, dumating siya, nagpakita siya, para sirain ang galaw ng demonyo. Kaya I have a good news to you. Alam mo, wala nang kayang gawin ng kaaway sa buhay mo. Ang ginagawa lang niya, nagdadaldal na lang, di ba? Hindi, ganyan ka, hindi. Panalo ka na eh. Mukha ka lang talo. May mga ganun, di ba? May mga mukhang talo lang. Pero please lang, mukha na nga tayong talo sa mga pangyayari sa buhay natin. Huwag naman sa mga itsura natin, tama ba? Kapag pag nakita ka naman tao, hindi ka mukhang talo, tama? Mukhang panalo. Paano yung mukhang panalo? Ito naman yung katabi mo. Yan. Parang nakangisi lang siya, ano? Di ba? Mukhang panalo. Tama po? Okay? Ano pa? Ano pang finulfill ng Panginoon? Yung Abrahamic covenant. Alam niyo ba that through Jesus, all nations were blessed? Alam niyo po ba na ang daming gustong-gusto at nagkiklaim na sila ay Hudyo? Yung iba sinasabi nila ang Pilipino daw ay spiritual Jews. Pero wala po kayong magagawa. Tayo talaga ay mga Pilipino. May ibang kulay. Tayo'y Pilipino. Di ba? Mga ganyan, no? Wala tayong magagawa. Tayo po ay part ng Gentiles. Tama? Mga Gentiles, ito yung mga labas sa mga pangako ng Panginoon Diyos. So sana, hindi tayo pagpapalaan ng Diyos. Pero I have a good news. Dahil kay Jesus, all nations were blessed.
Galatians 3:8, Scriptures foresaw that God will justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. Ibig sabihin, makinig kayo sa akin. Kaya importante nagbabasa ka ng Bible. Reb, yung mga kinakausap ito, Israel, hindi, para sa'yo na rin yan. Kasi ano man yung finulfill ng Panginoon Diyos, di ba? At ano man yung pangako sa kanila, pwede mo na rin i-receive. Okay lang ba kayo? At based sa pangako, sa pamamagitan daw ng lahi ni Abraham, mabibless lahat ng bansa. At kasamang Pilipinas. Kasamang mga Pilipino. Kasama yung katabi mo. Nangungutang-utang lang yan ngayon, di ba? Pero ano yan? Bless yan ni Lord. At si Jesus na po ngayon, nanggaling sa lahi ni Abraham, ang pinaka naging blessing sa ating lahat. Kaya bakit mo sinasabi sa akin, Reb, si Jesus lang kasi ang meron ako. Yun na yung problema. Yun na nga yun eh. Nasa iyo si Jesus eh. Nasa iyo ang ultimate blessing ng lahat. Come on? Sinaitic. No? Paano niya tinapos yung Sinaitic covenant? Based sa mga covenant ng Sinaitic po, maraming mga utos na dapat gawin para magkasundo ang tao at ang Diyos. Tama ba? Imagine mo, pag pumunta ka ng church, o every year, magdadala tayo ng mga baka, di ba? Ng mga sheep. Malalaman mong malaking kasalanan pag 2 baka yung dala niya, di ba? Kakabalag. Balbalag si ginawa to yan, di ba? Ganun sila every year. Pero sabi ni Lord, tama, sana ako dun. Tama ba? Sabi nga ng Matthew 5 verse 17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Christ now became the end of the law. Did you remember yung sinabi niya, yung batas ngayon, ilalagay ko, susulat ko sa puso, susulat ko sa isip. Kaya magugulat ka, dati, kailangan nating sumunod sa batas para makalapit sa Diyos. Ngayon, kailangan mong tanggapin si Jesus at magugulat ka. Sabihin ko sa'yo, pag tinanggap mo si Jesus, unti-unti na lang, bigla na lang, binabago ni Lord yung buhay mo, na isusulat na kasi sa mga puso't isipan mo, yung mga batas ng Panginoon Diyos. Reb, bakit ganoon? Dati hindi naman ako ganito. Yun na nga, sinusulat na ng Diyos eh. Kaya sabi niya, at ito na matindi, you will be my, sabi ng Lord, you will be my people and I will be your God. Kaya nagkakaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon Diyos. Hindi na siya religious thing that we do. It is a relationship thing that we do. Kaya sabi ng Romans 10:4, Christ is the culmination of the law so that there may be righteousness for everyone who believes. Mga kapatid, sabihin ko sa inyo, hindi mo kailangan mati ng church. Hindi mo kailangan gumawa ng mabuti para masabing righteous ka. Tanggapin mo si Jesus at itong mga paggawa ng mabuti, pag-attend ng church is just a byproduct of that righteousness that you receive. Amen? Levitical, through Jesus, okay, Christ fulfilled the covenant by becoming the high priest forever. You remember, para mas malinis sa kasalanan, kailangan nilang lumapit sa pare. Tama ba? Pero ang ginawa ni Christ po, once and for all, siya na yung naging high priest forever. Ibig sabihin, Hebrews 7:17, for it is declared that you are priests forever in order of Melchizedek. Ibig sabihin, ng effort ang writer ng Hebrew para ipakita na masigit ang pagiging pari ni Kristo kaysa sa mga pari na galing kay Levi. Every time pala na i-remind ng Panginoon o ng away, yung kasalanan mo, si Jesus Christ. Listen to me, si Jesus ang lumalaban in behalf. Hindi, nilinis na yan ng Panginoon. Nilinis ko na yan sa aking mga dugo. Okay lang ba kayo? Parang ayaw nyo yun. Yan ang ginagawa ni Jesus ngayon. Siya yung pari natin na humaharap. Diba? At siya yung nagpapakita, di ba? Ito na yung dugo ko, ito na yung katawan ko. Imagine mo, siya na yung alay, siya pa yung pare. Yan ang sabi ng Bible eh. Siya na yung alay, siya pa yung pare. Siya yung lumapit, siya rin yung dala yung sariling katawan. At dito po ako magtatapos. Ang Davidic, Jesus now, ang Son of David na hinihintay ng matagal ng tao. He is the promised Messiah. Luke 1:32-33, He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David. And he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end. Sabi na ngayon, yung sinasabi niyang hari na maghahari, di ba, panghabang buhay, eto na ngayon pala si Jesus Christ. Siya na ang maghahari, magpakailanman, hindi lang sa Israel, kundi sa ating lahat.
And truly enough, hindi lang naghari ang Diyos sa bansang Israel, pero naghari siya sa bawat puso at buhay natin. He become our King. He become the King of Kings. He become the Lord of Lords. Pinakamalakas pong palakpak sa Panginoon. Sino po dito? Masyado kayong, grabe, dami, di ba? Dami kong sinulat, dami kong pinicturan. Balikan natin, the 7 major covenants of God in the Bible. Edenic covenant, number 2. Noahic covenant, number 3. Abrahamic covenant, number 3. Sinaitic covenant, number 4. Number 5 pala, no? Number 6, Davidic covenant, and last is the new covenant. Maybe you're asking me, Rev, why? Bakit naman natin kailangan pag-aralan ng buong Bible? Para lang malaman ba yan? Para lang masabi na marami tayong alam? No. Alam niyo po ba that these 7 major covenants of God, pakita natin, in the Bible are testaments that God keeps His promises and He's serious about it. Imagine mo, Genesis pa lang eh. Genesis. Nangako na ang Diyos. Nag-fail ang tao, gumawa Lord ng agreement. Sabi ko, grabe si Lord, no? Even though the humanity, the people, continuously fail, God always established a new covenant. Kasi gusto ni Lord, makalapit tayo sa Kanya. Gusto ni Lord, ano tayo sa Kanya? Hindi magkaroon tayo ng communion sa Kanya. Over the course of history, naging malinaw na siya ay totoo at mapagkakatiwalaan nating buo. No doubt, tumupad at patuloy na tumutupad ang Diyos sa Kanyang mga pangako. Alam niyo po, sa mundo, okay, next, na puno ng ghost projects at pamumulto ng mga tao, andyan pa rin ang Diyos na kailanman di tayo iwan, tayo pababayaan, at hindi na mamako ang Kanyang mga pangako. Sino po dito nagagalit din, katulad ko? Sa mga nangyari sa bansa? Yung mga supposed to be mga tao na nangako sa atin, boto nyo ako, akong bahala sa inyo. Ang nangyari, minulto tayo. At ang malala dyan, hindi lang tayo minulto, pati yung mga projects minulto. Makakakita ka ng 50 million, walang projects. At yan ang dahilan bakit maraming Binoy ang nababaha at maraming mga Pilipino ang namamatay. Why? Because of these people that keeps a flowers of promises but keeps on not, diba, keeping their promise. And maybe, hindi lang sa mga politiko, minsan sa mga tao. May mga ilan ba sa atin, may nangako sa iyo na, hindi, pag-aaralin kita, hindi kita iwan, mamahalin kita habang buhay tayo. Hindi, ganito tayo, ganyan-ganyan. Pero magugulat ka, over the course of history, truly, time is the ultimate truth teller. Darating yung time, di ba, marirealize mo na, lalabasin yung totoo na, hindi pala totoo sila. Pero alam mo si Lord, over the course of history, lumabas yung totoo na siya lang ang totoo. Na siya yung tumutupad ang usapan, na siya yung hindi nangiiwan at di tayo pababayaan. And maybe, because of these instances in life, you are telling yourself, wala na mapagkakatiwalaan. Hindi na ako magtitiwala. Hindi na ako maniniwala sa mga pangako. But let me tell you this, we have a God who keeps His promises. We have a God that will never leave us. He will never forsake us. Kahit sinner tayo, hindi niya tayo isisin lang. Hindi marunong mangiwan ng Diyos sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. At dito papasok yung importance. Kaya challenge ko po sa inyo starting today, mahirap sa atin, ang dami nating kinikip na promise, pero yung mga promise, iniiwan naman tayo. Marami mga promise sa cellphone natin, di ba, na hindi naman tinupad ng mga kaibigan natin. Why not open the Bible? At magugulat ka, nag-aantay ka ng promise sa tao, pero ilang years ago, sumulat ang Diyos ng isang love letter ng mga pangako niya sa iyo. I tell you guys, when you start to read it, receive it, and I believe, mangyayari ito sa inyong mga buhay. Amen? I encourage everyone to continuously study, magpa-disciple, and the Bible appears to be a long, complicated story, yet connected story. Para siyang magulo, para siyang haba, pero connected pala siya. And it all points to God's amazing covenant to rule, to restrict, to make us righteous. Continuously He reveal Himself to us, to regulate, to reign, and to redeem us. Napakabuti ng Diyos. Tatayo po tayong lahat, palakpakan natin ang Panginoon Diyos.
We thank God the Father. We receive and seal it in the name of Jesus, and we live by it by the help of the Holy Spirit. Can we sing this song?